Attend Jesus Miracle Crusade at KB Moranto Sports Complex, A. Rosas Avenue, Quezon City. Every Sunday, 10 a.m. to 5 p.m. And every Wednesday, 3 p.m. to 8 p.m. And every Friday at 8:30 p.m. to 4:30 a.m. Admission is free. Hallelujah, thank you, Lord. Sa kami na mahal, narito po tayo sa mahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Sa lahat po aming mga televiewers, sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan, patuloy pong umaantabay ng banal na gawain na mahal na Panginoon. Narito po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating banal na pananambahan sa araw na ito, ang ating pong pakikinig ng salita ng Diyos, na ito may regular din nadala sa ating banal na gawain na ating minamahal, ginagalang na Evangelista, Wildy Estrada Almer. Ito na mahal. Let us pray. Father, dearest, in the name of my dearest Jesus, I beseech the Lord, bless my dearest peoples of the world, my dearest fellow countrymen, my dearest brethren, cast out unbelief and doubts from them, and bind the power of darkness. Bring for thy message in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Be seated, please, my dearest brethren. Minamahal, pagkalaga ng kaligtasan na sana'y magiging interesado tayo sa katotohanan sa pamagitan ng banal na kasulatan. Dahil sa buong mundo, halos lahat ng tao ay marunong bumasa at magsalita patungkol sa banal na kasulatan, sa katotohanan, ngunit walang kapangyarihan. For it is written, the kingdom of God is not in word, but in power. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. 1 Corinthians chapter 4, verse 20. Can you read it? Wala nang pinakamahalaga, minamahal, kundi saliksikin ng katotohanan upang hindi ka balilang ng masamang Espiritu, kalaban nating mabait na Panginoon, nagagamitin mga tao, kahit sino, millions, mangaral Ebanghelyo, mga pig, mga huwag na mga preacher, hindi dala ang salita ng mabait na Diyos na may kapangyarihan. Hallelujah! Enticing words, pagdaya, paglilayang, walang kapangyarihan, walang kabutihan, walang privat ebidensya, magkubos ka na. Ngunit sa kaharian ng Diyos, the kingdom of God is with power. Power to change you. If you're a drug addict, you'll be set free from drug addiction. You have vices that have incited you to perdition. You'll be released from this. You'll be set free from your vices. If you listen to the word of God through a real preacher of God, a man of God, he'll bring forth a message with power and anointing from God. Can you read it? Unang mga taga-Korinto, Kabanatang 4, ang talata ay 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord! Kapangyarihan. John 1:12, it is written, as many as receive Him, He gives them power to become the sons of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life. Amen. Bibigyan ka ng kapangyarihan maging anak ng mabait ng Diyos, kapangyarihan laban sa kasalanan, laban sa Diablo, mag-udik sa iyo na kayo maging alipin sa kalaanan, sa nagkabir kasalanan ay kamatayan sa kanagat na kinaboy, kalabang kapangyarihan, galing sa Diyos! Si Kristo kapangyarihan! Maraming mga magdaraya. Salita ng salita. Wala kang natanggap, walang katugunan sa iyong panalangin. Ngunit sa John chapter 9 verse 31, God answered not sinners, but if any man be a worshipper of God and do it his will, him he heareth. Minamahal kong lahat ng mga tao, inyong mapakinggan sa radio, television, magsalita patungkol sa salita ng mabait na Diyos, na sila'y mangaral, madadaya ka. Dahil sa mga radio, sa TV, sabihin na sila'y mangaral ng Diyos,
Anong ginagawa? Sirain ang iyong pananampalataya. Ibigay sa iyo ang salita na hindi para sa katotohanan, kundi para sa mga huwad ng mga preacher. Example sa Matthew 7:21, na hindi lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, makapasok sa riyan ng Diyos, kundi iyon gumagawa ng kalooban ng mababait na Diyos. Amen? Praise the Lord. Ngayon, ang mga huwad na preacher, walang kapangyarihan na sumusunod sa kanila, walang tanda at ebidensya na sila ay mga anak ng Diyos, na sila ay mga anak ng mabait na Diyos. Banggitin yung nakalagay sa Matthew 7:21. I never knew you, you doers of iniquity. Hindi kita kilala, lumayas ka, hindi kita kilala. Read it. Matthew chapter 7, verses 21 up to 23. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord! Ngayon, sinabi mo ba ito, Panginoon, lumayas kayo ng gagawa ng katampalasanan. Ang ating pagginagawa dito, katampalasanan ba? Katampalasanan ba ito ginagawa natin dito, minamahal? Sa mga huwad na preacher, pag upo mo, 25 pesos ang bayad mo. Upo ka lang. Ang dami nagpapadaya. Mayroon yan, malaswa magsalita. Lahat kasunungalingan, walang kapangyarihan. Nakikinig ka, demonyo matanggap mo. Pagpanggitan sa katotohanan, tunay na manugad ay yung napakinggan, kaputihan matanggap mo, mapuputi ang buhay mo. Karamdaman mo yung kagalit tataka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen and amen, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Dalawang klaseng reliyon naman mahal. Reliyon ng tao at reliyon ng Diyos. Mabait na Panginoon. Right. Yes. Either of ito cannot help you. Reliyon ng Diyos ay hindi makatulong sa iyo. Reliyon ng tao, ipahamak ka. James chapter 1 verse 7, a pure, true, undefiled religion is this, to visit the orphans, the widows in their afflictions, and to keep himself unspotted from the world. In other words, God's religion is a virtue. It is one of the fruits of the Spirit. Katangian ng tunay na Kristiyano ang reliyon tinatawag sa Biblia. Ang reliyon ng tao ay pahamak. Turuan ka lumuhod sa mga bato, siminto, kahoy. Right. Ang Amen. pagluhod mo diyan ay pagluhod kay Satanas. Ang Yes. matanggap mo kasalanan, right. kadimunyuhan, karamdaman, kasalanan, nandun lahat kasamaan, maligaw ka, minamahal. Ngunit sa katotohanan, may kabutihan, may bunga ng Espiritu Santo. You can cast out demons if you are indwelt by the Spirit of the living God. Dahil yung Espiritu ng Diyos na tanggap mo, mabunga ng siyam na Espiritu Santo. At siyam na bunga ng Espiritu Santo. Nandiyan ang pag-ibig. You begin to visit the sick and the orphans out of your charity. Extreme love for them. It is only a virtue. Bunga lamang ito ng Espiritu Santo. In other words, para ka magkaroon ng tunay at talisay na reliyon, tanggapin mo si Kristo. You must have the Spirit of the living God. For a man without the Spirit of Christ, he's none of us. Kaya mayroon ka Espiritu ng Diyos. Ang walang Espiritu ng Kristo, di kanya. Hallelujah, praise the Lord. Here's a great necessity that you must have the Spirit of the living God to empower you against the forces of evil, Amen. to catapult you to the heavens and enter the gates of heaven, to become a real Christian by heart, in deed and truth, and even within the life. You must have the Spirit of the living God. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. For our gospel, you have got to believe. For our gospel did not come to you in words only, but in power. For do you know what manner of men we were unto you? How? We entered unto you with power and signs and wonders. Right. Amen. And how you turned to God from idols to serve the living and true God. Right.
kami nag-aral ng Ebanghelyo, kami napunta nito galing sa Mindanao. Kasama ang Panginoon, may kapangyarihan, ang naniwala, may karamdaman na pag-asa sa ospital ay nagsagaling sa pangalan ni Jesus. Nalaman ninyo, paano kami bagong naging preacher, bago naging mga nalang mabait ng Diyos. Kami rati ay lumuhod sa mga reboto. Aming Diyos ay mga Diyos-Diyosan. Hindi kami na bago, hindi tinagol sa aming mga panalangin. Now we know, after we have found the truth, we have heard the gospel, the power of God unto salvation, return to God, to serve the living and true God. Kami ay tumakas sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ripoto na bingi. Kami ay pumunta sa Diyos, tunay na Diyos, buhay na Diyos, tumutugon sa panalangin. 1 Thessalonians chapter 1, verse 5, kindly up to 10. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanatang 1, talatang 5 hanggang 10. Kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. At kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Anupat kayo'y naging uliran ng lahat ng nanampalatayang nanga sa Macedonia at nanga sa Akaya. Talatang 8, sapagkat mula sa inyo nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Anupat kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anuman. Talatang 9, sapagkat sila rin ang nagbalita tungkol sa amin, kung paano nakapasok kami sa inyo, at kung paano nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan, upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Talatang 10, at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Amen! Let us say, praise the Lord! Maraming mga leksyon dito, mga eye-opener nating makukuha sa chapter nito. Paano kami tumakas sa mga Diyos-Diyusan at lumapit sa Diyos na buhay. Galing sa mga revolto, lumapit sa Diyos na buhay. Tumutugon sa panalangin. Amen! Let us say, praise the Lord! And to wait for his son was raised from the dead by his Father. Alright? Ang mabait na Diyos, Ama sa langit, binuhay sa mga patay ang kanyang anak. Minamahal, kayong lahat naniniwala ng Trinity. Dito kayo madaya na naman muli. Kaya, listen attentively. Sundan po niyo yung mahal, dahil malaga po ito. Pag naniwala ka tatlong persona ng Diyos, wala kang kaligtasan. Nasa Job chapter 13, verse 7 up to 10. Pag kayo naniwala, kahit si Kristo hindi mo pinapag-aral, kahit iniisip mo lang na tatlong persona ng Diyos, wala kang kaligtasan. Job chapter 13, verse 7 up to 10. Can you read it? Job chapter 13, verses 7 up to 10. Will ye speak wickedly for God, or talk deceitfully for him? Will ye accept his person? Will ye contend for God? Is it good that he should search you out, or as one man mocketh another, do ye so mock him? He will surely reprove you, if you do secretly accept persons. Ngunit minamahal, bear it in mind, we, in the Jesus Church, Jesus Miracle Crusade Ministry, we are not oneness. We are Trinitarians in manifestation, not in person. Kami ay Trinitarian, hindi sa persona, dahil sa persona ay walang kaligtasan. Sa manifestation, isang Diyos, mabait na Diyos, nagpahayag, Father, Son, and Holy Ghost. We believe in that. Yung po ang pinapangaral sa puso ng katotohanan, yung po ang katotohanan. Ang Diyos na Ama, nagpahayag bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen? Let us say, praise the Lord.
sa isang sitas, kayo mo convince. Alright? Matthew, chapter 1, verse 18. Sabi niyo, God the Father ay ama ni Kristo. Mahal na Panginoon. Ang Holy Ghost, another God, God the Father, mali. Wala kang kaligtasan diyan. Ang God the Father ay Holy Ghost din. Matthew chapter 1, verse 18. Si Kristo, anak ng Holy Ghost. Kaya rin. Matthew chapter 1 verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ngayon, mayroon nagtuturo na hindi, Diyos si Kristo. Tao lang. Wala rin kayong kaligtasan. Sabi naman, mali kayo lahat, minumahal. Siyang iisang Diyos na nagkatamang tao. Sa John 2:19, minumahal, sabi mo ba ito, Panginoong Hesus? Destroy this temple, and in the third day, I will raise it up. Patayin ninyo ako, at ikatatlong araw, buhayin ko ako. Siya na ang bubuhay sa kanya. Pilipin mo, patayin mo siya, at siya bubuhay. Kaya Son of God, bilang Son of God. Kaya kung siya'y God the Son, hindi siya kapatayin. Hindi kaya patayin. God the Son. Son of God, anak ng mabait ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya lirinit, John 2:19, ang bumuhay sa kanya ay siya mismo. Sino siya? Siya ay God the Father. Kaya lirinit. Juan Kabanatang 2, talatang 19 hanggang 21. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Natapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Amen. Amen na mahal. Makita po ninyo na tayo is buong katotohanan without any doubt. Without any atom of doubt, we are in the truth. Hindi sa salita tayo na-convince, kundi sa kapangyarihan. Makita po natin katulad ni Prophet Elijah. One day, hinamon niya lahat ng mga propita ni Baal. May mga propita ni Baal, may mahal, propita ng mga revolto. 450. Pati hari na daya, pati queen ng Israel na daya. Buksan po ninyo minamahal sa galit ni Prophet Elijah. Siya ay nanalangin. Mahal na Panginoon, I decree 3 taon at kalahati walang ulan o hamog sa buong daigdig upang ang lahat na lumulod sa revolto ay hanapin ang katotohanan. Nung wala ng ulan, walang tubig, mainom sa buong daigdig, si Prophet Elijah ay hinanap sa buong daigdig, lahat ng mga bansa, hinanap ni Haring Ahab. At sinabi niya, dalhin lahat dito ang mga tao sa buong Israel upang makikita natin sino ang tunay na propeta ng Diyos. Dahil ang lahat ng tao sa Israel ay lumulod sa revolto kay Baal, na daya ni Queen Jezebel, ni Haring. Lahat ay sumasamba kay Baal sa simintong plato, kahoy na Diyos-Diyosan. Tinawag lahat. Sinabi ni Prophet Elijah, ngayon malalaman natin sino ang tugunin ng mabait ng Diyos, sino na sa katotohanan. Maghandog tayo sa Diyos ng baka. Manalangin tayo ng apoy galing sa langit, tupukin ang ating mga handog. Ang tugunin, siya ang nasa katotohanan. Amen? Praise the Lord! Alright? Kumuha ng baka, isang baka para sa inyo, kayo mga anak ni Baal. At ako, isang baka naman. Manalangin tayo, walang ilalagay na apoy, kundi buhusan pa na tubig. Alright, basa. Kindly, read it. Unang Hari, Kabanatang 18, talatang 22 hanggang 39. Na magkagayon sinabi ni Elias sa bayan, ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon. Ngunit ang mga propeta ni Baal ay 450. Bigyan nga nila tayo ng 2 baka at pumili sila sa ganang kanila ng 1 baka at katayin at ilagay sa ibabaw ng kahoy at huwag lagyan ng apoy sa ilalim
at iyahanda ko ang isang baka at ilalagay ko sa kahoy at hindi ko lalagyan ng apoy sa ilalim. At tawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos at tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon. At ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang maging Diyos at ang buong bayan ay sumagot at nagsabi, mabuti ang pagkasabi. 25. At sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, magsipili kayo ng isang baka sa ganong inyo at inyong ihandang una, sapagkat kayo'y marami at tawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos, ngunit huwag ninyong lagyan ng apoy sa ilalim. At kanilang kinuha ang baka na ibinigay sa kanila at kanilang inihanda at tinignan ang pangalan ni Baal mula sa kinaumagahan hanggang sa kinatanghaliang tapat na nagsisipagsabi, O Baal, dinggin mo kami. Ngunit walang tinig o sino mang sumagot at sila'y nagsisilukso sa siping ng dambana na ginawa. 27. At nangyari ng kinatanghalian na biniro ni Elias at sinabi, sumigaw kayo ng malakas sapagkat siya'y Diyos. Siya nga'y nagmumuni-muni o nasa tabi o nasa paglalakbay o marahil siya'y natutulog at marapat gisingin. At sila'y nagsisigaw ng malakas at sila'y nagsipagkudlit ayon sa kanilang kaugalian ng sundang at mga sibat hanggang sa bumulwak ang dugo sa kanila. 29. At nangyari ng makaraan ang kinatanghaliang tapat na sila'y nang hula hanggang sa oras ng paghandog ng alay na ukol sa hapon. Ngunit wala kahit tinig ni sino mang sumagot, ni sino mang makinig. Talatang 30. At sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At ang buong bayan ay lumapit sa kaniya at kaniyang iniayos ang dambana ng Panginoon na nagbagsak. At kumuha si Elias ng 12 bato ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob na sa kaniya ang salita ng Panginoon ay dumating na sinasabi, Israel ang magiging iyong pangalan. Talatang 32, at sa pamagitan ng mga bato ay kaniyang itinayo ang dambana sa pangalan ng Panginoon at kanya nilagyan ng hukay sa palibot ng dambana na ang laki ay kasisidlan ng 2 takal na binhi. Talatang 33, at kanilang inilagay ang kahoy na maayos at kinatay ang baka at ipinatong sa kahoy at kaniyang sinabi, punuin ninyo ang 4 na tapayan ng tubig at ibubos ninyo sa handog na susunugin at sa kahoy. At kaniyang sinabi, gawin ninyong ikalawa. At kanilang ginawang ikalawa. At kaniyang sinabi, gawin ninyo ikatlo. At kanilang ginawang ikatlo. At ang tubig ay umago sa palibot ng dambana at kanilang pinuno naman ng tubig ang hukay. At nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon, na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat na bagay na ito sa iyong salita. Dinggin mo ako, Panginoon, dinggin mo ako upang matalastas ng bayang ito na ikaw na Panginoon ay Diyos at iyong pinapanumbalik ang kanilang puso. Nang magkagayo ng apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinupok ang handog na susunod at kahoy at ang mga bato na at ang alabok at hinimura ng tubig na nasa hukay. 39. At nang makita ng buong bayan, sila ay nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos. Ang Panginoon ay siyang Diyos. Praise the Lord! For God is an answering God. But God answereth not sinners. But if any man be a worshiper of God and do his will, him he heareth. Dahil mga pagkasalanan, si Haring Ahab, si Queen Jezebel, buong Israel, sumamba sa riboto. Umiyak sila sa Panginoon. Humingi ng ulan, walang ulan. Ngunit, nung si Prophet Elijah nanalangin, umulan, karakadaka sa pangalan ni Jesus. Amen and praise the Lord. Pag sa iyo ay minamahal, pag kayo lumunod sa riboto, kahit hindi ka lumunod, pero kang riboto sa bahay nyo, you are an idolater. Ngunit, pag-aralan po natin, since time immemorial, when Spain conquered our country by forcing us to believe the religion
pretending to preach the gospel in the guise of Christianity, but out to deprive us of the right to know the truth. Inaalisan ang ating karapatan upang malaman natin ang katotohanan, tinakpan ang katotohanan, ang sumusuway. Alam ang katotohanan, sila ni Rizal, sila Padre Burgos Kisupit Zamora, mga paring Pilipino na alam ang Biblia, alam ang katotohanan, pinagpapatay. Yan po, minamahal, very ironic, very strange na kapagtataka. Na ngayon, minamahal, ang ating mga kababayan, naging alipin ng kasalanan, nakaatang sa kadagat-batang apoy. Sila ang sanhi, tayong sanhi, kung bakit ang mga bayani namatay, lumalaban sa mga nangaral ng walang katotohanan, ginamit ang reliyon upang maagaw bansang Pilipinas, ngayon tayo ay sunod-sunuran sa kanila. Tayo napalaya, physically, ngunit mentally, spiritually, alipin pala ni slave by Satan. Tayo niniwala sa turo ng Roma at Espanya na walang prueba, walang ebidensya, walang pagbabago, walang kapangyarihan. Tayo na-convince sa pamagitan ng pagkikayat na salita. Ngunit sabi ni Pablo, my speech is not in imitation of one's wisdom, but in demonstration of the Spirit, the fruit of the Spirit, gift of the Spirit, so that your faith did not stand in the wisdom of men, but in the power of God to change you, to make you a real Christian, to give you power, to cast out demons, to heal the sick in the name of Jesus, to resist the devil, to triumph over Satan, to tread on serpents and scorpions, and over the powers of the enemy, and nothing shall be withstand you. Kapangyarihan tanggapin nyo, walang demonyo magtagubay laban sa iyo. Komunismo, terorismo, hindi magtagubay laban sa iyo, because you are indwelt by the Spirit of the living God. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Grabing pagpadayas sa hari ng kadiliman, paniluaan mo ang reliyon para salita. James chapter 1 verse 27, ang tunay at talisay ng reliyon, dalawin mga duka, mga byuda sa kanilang kapighatian. Inudimos religion ay passive, walang kapangyarihan. It is only a virtue that exudes, lalabas sa puso ng tunay na Kristiyano. Ang kailangan pala upang magkaroon ka ng tunay at talisay ng reliyon, puribat ebidensya ng Kristo yung nasa iyo, mayroon ka extreme love and charity. Galatians 5:22. Pag mayroon ka ng Espiritu ng Diyos, isang puribat ebidensya na you are bound for heaven, akit ka sa langit, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kailangan, Espiritu ng Diyos with the Holy Ghost is come upon you. With the Holy Ghost is come upon you. You have power. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, magkaroon ka ng kapangyarihan laban sa Diablo. Hindi kaya katakutin, kidnapin. Hindi ka kaya ng mga rapers, pakil, mga murderer. Hindi ka kaya isalvage. Hallelujah. Lalapit lang sa iyo ang mga masamang tao. Maninigas na sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Can you read it? Santiago Kabanatang 1, ang talatay 27. Ang relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Amay ito, dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanilang sarili sa sanglibutan. Colossians chapter 5, verses 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen. Let us have a praise the Lord. Buong daigdig hindi alam, millions ng mga preachers, huwad, hindi alam, anong layunin ng mabait na Panginoon, Jesus, na katawang tao, buba dito sa lupa. Ang layunin, upang kanyang ibigay ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao, upang sila magkaroon ng kapangyarihan laban sa Diablo. Amen! Galatians chapter 4, verse 4. Minamahal, itong layunin ng mabait Ama natin sa langit,
na magkatawang tao, isilang bilang anak ng mabait na Diyos, upang sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang dugo, mahugasan ang ating magkasalanan kapag tayo nananampalataya. He can convey His love through His Holy Spirit. Alamin mo kung meron kang Espiritu ng Diyos. For the Spirit of the Lord beareth witness in our spirit that we are the children of God. Ang Espiritu ng Diyos na tinatanggap sa pagitan ng pananampalataya, pakikinig ng Kristo. Siya magpatunay na tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo mga anak ni Satanas. Romans 8:6-10. Ang Espiritu ng Diyos, pag ating natanggap, malalaman po natin na tayo mga anak ng mabait na Diyos. Amen? Romans chapter 8, verse 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Pag mayroon ka ng Espiritu ng Diyos, you can heal the sick in the name of Jesus. Palayasin mga demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, kitong, kahit anong ori ng demonyo, mapalayas mo sa pangalan ni Jesus pag malakas yung pananampalataya. Magtagumpay ka laban sa hold upper, kidnapper, rape killer, murderer, lahat, terrorist, communist, hallelujah, hindi magtagumpay laban sa'yo, dahil meron kang kapangyarihan upang mapatunayan na kayo anak ng mabait na Diyos. The moment you have the Spirit of God, at meron ka pananampalataya, dalo ka ng dalo, kahit walang makain, dalo ka ng dalo, walang pamase, dalo ng dalo, meron ka pananampalataya, for faith coming by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya, darating sa iyo sa pagkinig salita ng Diyos. Ang pananampalataya, siya magtuko sa iyong mga panalangin, maglutas sa mga problema, siya magdala sa iyo sa langit, sa buhay ng langgang. Ang pananampalataya, tiwala at paniwala sa Diyos. For without faith, it is impossible to please God. Walang pananampalataya, hindi malugod ang mabait na Diyos sa iyo. Pag wala kang pananampalataya, o dalo ka ng dalo, yung iyong Espiritu ng mabait na Diyos na tanggap mo, bubunga po yan ng siyam na bunga ng Espiritu Santo. Joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness and faithfulness, against justice, tolo, laban dito ng batas, ng kalikasan, kamatayan, walang batas, ng kalikasan, ng kasinungalingan, ng kasalanan, you're over and above the law of sin and death. Ikaw si babaw ng kamatayan, si babaw ng kalikasan, ng kasalanan. Ang man's nature ay papanaw, lalayas pag mayroon ka Diyos at nabunga ng siyam, nabunga ng Espiritu Santo, you're over and above the law of sin and death. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus will make you powerful against the law of sin and death. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the law of sin and death. Hallelujah. Therefore, there is no more, now no condemnation to them but in Christ Jesus, who walketh after the flesh but after the Spirit. Hallelujah. Lalakad ka na sa Espiritu, tuyang anak ka ng Diyos. Hindi ka nalakad sa laman, kundi sa Espiritu. Ang Biblia na ay yung guide, minamahal. Ang Biblia na, not your own, not your mind, will, and emotion. If you do not want to walk after the flesh, ikay lumalakad sa Espiritu, ang pakinggan mo, Biblia sa pamagitan ng aming mga bibig. We are preachers of God, preachers of righteousness. The moment you hear and be able to believe, you'll be blessed. Pagpapalain ka, you will be endued with power from on high. You become powerful Christians. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! May mga pagsubok, mga pag-uusig, may mga problema. Dahil malakas yung pananampalataya, hindi ka matutumba. Baliwala sa iyo. Pag ikaw hindi nakikinig, kulang sa pagdalo, you are a Sunday Christian. Konting marinig mo ng mga salita na kasinungalingan, paniniwalaan mo yung makasira sa iyong pananampalataya. Konting pag-uusik, problema, ayaw mo na ng langit. Ayaw ko na dumalo. In short, sabi mo, ayaw ko na ng langit, Panginoon. Ayaw ko na. Hala, babalik ang cancer mo, leukemia, TB, diabetes, hallelujah. Hindi ka nagbigay ka, mala Panginoon, ako'y magbigay ng pleads. Nag-pleads ako 50,000. Alright? Nagbigay ka. Aasahan mo, tatanggap ka. Pero hindi sa iyong gusto. Dahil ang mabait na Diyos ay mapagsubok eh. Baka ibig ka. Kung gawin kang milyonaryo ngayon, baka pupunta ka doon kasama ng iyong kayamanan doon sa impyerno.
For the love of money is irritable evil. Titingnan mo ba ito, Diyos, na kahit wala, o mayroon o wala, pareho lang sa'yo. Kahit wala kang salapi, mag-praise the Lord, hallelujah ka pa rin. Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord! Ngayon, kung ikaw nag-pledge, hindi ka nakadaka, ibinigay siya ng mabait na Panginoon, ayaw mo ng langit, gusto mo ng impyerno. Aman. Dahil, ang tunay na Kristiyano ay long suffering. May pagtitiis, matiisin. Kahit wala na makain, hindi makakasala. Dahil siya ay tagalangit na, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang iyong obligasyon bilang anak na Diyos, magpatotoo sa mga kapitbahay. O kapatid, hallelujah! Aming ginigilo ng kapitbahay, si Kristo ay naliligtas. Ang makansin ng gagaling, walang bayad, sa pangalan ni Jesus kayo gagaling, sa pagkita ng pananampalataya, kayo maging anak ng mamaytay Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Araw-araw, hallelujah! Ipakita mo ang liwanag, ang ilaw ni Kristo sa iyong buhay, na totoo ang Diyos mo. May mga pagsubok, hindi pinangako ng mabait na Diyos na wala ng ulap, mayroon ulap, ngunit behind the clouds, ang ilaw, ang araw laging sumisinag, nandiyan ang araw, kahit madilim na, may mga pagsubok, may mga problema, nandiyan ang mabait na Diyos, nagpabantay, ang mabait na Diyos, nagpabantay sa iyo. I'll never forsake you nor leave you. I will never leave you nor forsake you. Ang Diyos terrible ang pag-ibig, hindi mo sukat. Lagi kang manampalataya, purihin mo siya, natagpuan mo ng katotohanan. You are a child of God bound for heaven. Nangyari, kahit sa kamatayan, you will love God even unto death. Kahit sa kamatayan, ibigin mo ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord! For as many as to serve Him, He gave them power to become the sons of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life. For now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon ang pagtanggap ng kaligtasan. Ngayong kamaligtas, ikaw ay may kasalanan na. Iligtas ka! Ang bata ay diligtas dahil walang kasalanan. Ang bata ay walang kasalanan. Ang kailangan, ang makasalanan. For unless a man is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You need a Savior to save you from the path of hell, from your whims and caprices, from your carnality, pride, and vainglory. You must receive from sin, for the wages of sin is death. Kaya kailigtas sa kasalanan, dahil ang kabila ng kasalanan ay kadagat-dagat ang apoy. Kayo na ang pagtanggap. Hallelujah! Lahat ng ibig tumanggap sa Panginoon. On your TV screens, in your homes, touch your TV screens. Dear the Lord Jesus, dear Jesus, I need you as my Savior. Come into my heart, I need you, Lord God. I will give you my life. I surrender unto thee. Hallelujah. Forgive my sins, O Lord. Forgive my sins. Every day I pray, forgive my sins. Make me a real Christian by heart and deed and truth and every eternal life. Father, this I pray in the name of Jesus. Hallelujah. Those in your homes, in your televisions and radios, follow this prayer. Dearest Jesus, come into my heart. I need you as my Savior. Forgive my sins. Save me, O Lord, and all my loved ones. Father, dearest, I pray in the name of my dearest Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, aming minamahal mga kapatid, my dearest brothers and sisters, come to the front. Receive your salvation, the Spirit of the living God. Come to the front as we sing, the Savior is waiting to enter your heart.
Minamahal. Lahat ng mga anak ng mabait na Diyos, lahat ng Kristiyano, inuutosan ng mahal na Panginoon na mamalakayin ng kaluluwa. You are commanded to win souls, to knock at the doors of your neighbors, your loved ones. Tell them about the love of Jesus here. Na ang mabait na Diyos ay magliligtas. May kapangyarihan tanggapin sila. Ang karamdaman nila ay kagaling. Hindi kailangan hospital. Ang kailangan si Kristo na manggagamot ng mga Panginoon. For the last 29 years, wala na akong gamot na ginamit. Wala nang, kung may sakit, just in the name of Jesus, gumagaling sa pangalan ni Jesus. Prayer lang, sandali lang. Walang gastos ni katiting. Amen! Praise the Lord! For the last 29 years, wala na makatakot na demonyo sa akin. Ang demonyo na takot sa akin sa pangalan ni Jesus. Ganyan ang lahat ng Kristiyano. Hindi kayo matatakot sa demonyo. Amen! Hindi ka na matatakot anong kainin mo. Wala kang hanap buhay. Makita mo gaano kabait mabait ng mahal Panginoon, gaano ka kamahal. Manalangin ka lang. Makikita mo, darating, may magdala sa iyo ng pagkain, hindi mo kilala. Amen! Praise the Lord! Yan mo po tunay, yan ang totoong mabait na Diyos na ikaw na sa katotohanan. Amen? May mga bagay na hibala na kakabuti sa iyo, hindi masama, na mapatunayan mo, totoo ang mabait na Diyos, na ikaw nasa katotohanan, ikaw anak ng mabait na Diyos. Amen? Lahat po sabi, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Ngayon, kailan tanggapin mo? Kapangyarihan. Sa pamagitan ng pananampalataya, ang kaligtasan ay kapangyarihan. Si Kristo ay kapangyarihan, siya ay Diyos. Papasok sa puso mo. Yan po ay kapangyarihan at kaligtasan. Pag taas puso mong tinanggap siya, ikaw ay drug addict, tatakas sa pangalan ni Jesus. Kung lagi kang nakikinig. Ang cancer ng leukemia, TB, diabetes, AIDS, hitong, tatakas sa pangalan ni Jesus. Pagkatapos masunod ang ito. Amen? Lahat po sabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! So, muna po kasi panalangin, mahal na Panginoon, ako po'y nanampalataya sa iyo. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Mahal na Panginoon, ako'y nagsisisi sa lahat ng aking makasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Iligtas mo po ako sa buong naging mamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Ako po'y maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Father, there is the prayer of Jesus. Habis pandin, sit him free from the bondage of sin. Answer the prayers. Make them real Christians by heart and deed and truth, and heirs of eternal life. Cause them to serve you with fear and trembling. Answer the prayers and solve the problems. Heal them, O Lord, I pray in the name of Jesus. And bind the power of darkness. Cast out and build and dust from them. Make them real Christians by heart and deed and truth, and heirs of eternal life. Father, this I pray. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. 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 My dearest fellow countrymen, my dearest peoples of the world, just listen and believe. Receive the Spirit of the living God. Dear Lord, there is Jesus. There is Jesus in you as my Savior. Come into my heart. Forgive my sins. Cleanse me from all unrighteousness. Heal me, O Lord. Cleanse me from all unrighteousness. Make me your child. Heir of eternal life. Father, this I pray in the name of Jesus. Forgive my sins. I believe in thy only begotten Son, my dear Jesus, my loving, adoring Savior. I believe in your glorious gospel, the power of God unto salvation. Father, this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. If you do not believe the gospel, you do not receive the Spirit of the living God, if you're going to die now, you'll be thrown into hell, where wrongs died not on fire is never quenched. So you have nothing to lose but everything to gain if you receive the Spirit of the living God. If you believe the gospel, the power of God unto salvation. Kapag naniniwala, tanggapin si Kristo Malapanginoon. Sumuhod ko sa panalangin, kayo lahat aking minulang kababayan. Sabi po ninyo, Malapanginoon, tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Puribat ebidensya, ipato mo kamay mo sa yung TV screen mamaya. Kahit anong karamdaman mo, igagaling 50% pagdalo mo sa aming mga videos sa buong Pilipinas. At ikay magpapotis mo sa pangalan ni Jesus. Lahat ng karamdaman ninyo igagaling sa pangalan ni Jesus.
Pagkatapos di mapatawad siya magkasalanan dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tanggapin mo ninyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Mahal na Panginoon, kayo nanampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, patawarin mo po ako. Sa pangalan ni Jesus, ipatong kamay niyo sa TV screen. Hallelujah, palayasin ang demonyo ng karamdaman ng cancer, leukemia, TB, diabetes, AIDS, goiter, heart disease, hallelujah, leprosy, lahat ng uri ng karamdaman, demonyo pagka-adik, pagka-terorista, pagka-komunista, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Demonyo kahirapan, demonyo pagka-masamang tao, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ng uri ng kasamaan, lahat ng uri ng kasamaan, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Di mo sa pyramid of sickness and disease, lumayas ka. Di mo sa pyramid of sickness and disease, cast out. Di mo sa cancer, leukemia, diabetes, blindness, cast out. Di mo sa paralysis, cast out. In the name of Jesus, be healed. In Jesus' name, be healed. Ako'y magaling na sa pangalan ni Jesus. Lumayas na. Lahat ng uri ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen and praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ipatong mo mahal, mga kamay ninyo sa mga karamdaman. Pag maraming karamdaman sa ulo, patong kamay sa itaas. Kung kayo nag-adik, o ma-adik, di mo mapaglaban ng sigarilyo, patong kamay sa bibig, ating palayasin, demon ng nicotine, ng drug addiction, maraming addiction, demons of communism, demons of all vices, demons of all vices. Cast out! Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lumayas sa pangalan ni Jesus! Masamang Espiritu, lumayas sa pangalan ni Jesus. Be healed. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Minamahal, taas ang kamay. Kayo sa mga television, minamahal, taas ang kamay ninyo. Let us shout at the top of our voices. Raise your hands. Jump 3 times. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Let us clap our hands at Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! 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 You say, thank you, dear Jesus! Jesus! Hallelujah! Ang Diyos ay totoo! Tunay! Tinugon namin ang panalangin na si Kristo ang tunay ng Diyos! Tunay na tunay ng Diyos! The only true God and eternal life. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Say, Lord, thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang lahat ng gumaling. Those who will heal. Raise your hands sa kamay. Lahat gumaling. Amen. Praise the Lord. You say, thank you, dear Jesus. Sigaw, thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Let us clap our hands to dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, huwag kayo maniniwala sa mga salita. Dito sa Biblia, marami kang tanggapin upang matiyak mo na ikaw ay nasa katotohanan para hindi ka madaya ng Diablo. Pag lahat salita, dahil sa susuman. Lahat salita, susuman. Patong impierno. Ngunit, sa Biblia, minamahal, the church is a powerful being. For Peter, upon this rock, I am going to build my church. The gates of hell shall not prevail against that. The church of the living God is powerful. It can overcome Satan. Amen and amen. Praise the Lord. We are the church of the living God. Amen. Praise the Lord. The church of God, which is at Corinth, sanctified in Christ Jesus our Lord, called to be saints. We are the saints of the living God. Church of God are the saints of God. Ephesians 5:7, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, will be brought to heaven. Dahil ang church of the living God sa langit, buhay, hindi dadaan sa libingan. Yung dumadaan sa libingan, yung po'y panay absent, hindi po matapat pag-ika po. Nagkakasala. Kaya nagkakasala, namatay, pero hindi bale, langit din, kung hindi bigla pagkamatay. Ngunit ang church in general, 99% akit sa langit buhay, hindi dadaan sa libingan. Amen! Let's magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Minamahal, ang nakatiyak na kayo'y nasa katotohanan, kayo nagbago, tinugon ng mabait ng Diyos yung panalangin, itaas mga kamay. Nakatiyak. Minamahal, tiyak! They are sure that they are bound for heaven. They are in the truth that they are sons and daughters of God and heirs of eternal life.
under the Jesus Church, Jesus Miracle Ministry. Let's say, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Minamahal, my dearest peoples of the world, my dearest fellow countrymen, my dearest brethren, we love you so much, but our dearest Jesus loves you more. Minamahal, our beloved Pastora, my dearest wife. Purihin ng Diyos, mga minamahal. At muli po kami nagbibigay papuri at pasasalamat sa mahal na Panginoon sa ating natapos na gawain sa araw na ito. Ang aming pong dalangin patuloy na kayo po naway nahadla ng balita ng ligtasan at lalo tigit doon sa may mga karamdaman, sa mga paggamutan, sa mga bilangguan, sa mga tahanan. Kaya aming paanyaya sa inyo lahat, sa muli po nating pagkikita, sumati nawa ang pagpapala, paggabay at pag-iingat ng ating malabayan. Sumaatin ang lahat ng biyayang pagpapagaling, pagbabagong buhay, paglutas sa ating mga problema, buhat sa ating mahal na Panginoon. God bless you, brethren. We love you in the Lord. Amen.